peoples, have a wonderful day. Samahan niyo po ako ngayon na magluto. Lutong bahay po as always. Magluluto po ako ng napakasimpleng ulam para sa aming pamilya. Paulit-ulit ko na ito niluluto. Wala pong isang linggo na hindi ko ito lulutuin. Dahil ito po ay isang ulam na paborito ko din, gusto kong pakpakin. Bilang Pinoy, ito po ay pwedeng ulam, pwede din snacks natin. Ginisa ko na ang sibuyas at ang bawang. By the way peoples, ililink ko po dyan sa basket below ang stainless steel pan na gamit ko at saka ang kanyang glass cover. Separate ko po nabili. At ito pong wood ladle na mataas, ililink ko din po dyan. Sila po ang mga happy finds ko na mura pero napakasulit. Dito ko na po sa pan hinihiwa itong chicken liver na isahog ko sa aking ulam na gagawin dahil medyo natagalan ko siyang ilabas sa ref kaya medyo may ice pa konti. Yan talaga ang resulta sa mga makakalimutin. Ang kagandahan sa stainless steel pan na gamit ko, napakabilis niyang napakalaking tipid dito sa gas lalo na ngayon, napakamahal na ng gas. Kaya ako nga minsan na lang ako nagluluto. Isahan na ba? Hindi naman kami gaya ng ibang mga politiko dyan na sobra ang pera. Ang sa amin, sapat lang. Kaya dapat kaming magtipid ng magtipid talaga. Hinalo ko na po dyan ang mix na gulay. Hindi po cabbage ang gamit ko sa ngayon dahil walang cabbage. Kung ano lang po ang meron sa amin, yun lang ang gagamitin ko. At yan, ang bili ng asawa ko, pre-cut na po yan ang mga gulay. Hindi na po kami bumibili ng isa't isa sa bawat gulay na yan dahil napakamahal na po. Yung pre-cut ang binibili ng asawa ko dahil una, fresh naman siya. Makita mo talaga na sila nagkarat sila yung araw na yan, ubos talaga yung mga gulay nila. Yan kasi ang kagandahan pag nakatira ka malapit sa palengke. Ang 1 kilo niyan is between 40 to 45 kilos. Meron ding cut na broccoli at cauliflower siya na mix. Mga 60 per kilo yun. Bira lang kaming bumili doon. Usually ito talaga ang ginagawa namin kasi pwede sa sabaw, pwede din sa gisa. Sa panahon ngayon, natuto na talaga kaming mamuluktot. Yan, palagi ng gulay. Tapos hindi kasi pwedeng puro na lang karne dahil oh my God, napakamahal na po ng kilo. Kaya sahog-sahog na lang. Medyo half cook na ang gulay. So ilalagay ko na po ang bihon. Binigyan ako ng nanay ko ng 1 pack na bihon. Ito, gustong-gusto ko tong bihon na to dahil hindi madaling malata. Pasalamat na din ako sa mag-ama ko dahil hindi po sila mapili sa ulam. Kung ano ang hihain ko po, yun, kinakain nila. Tapos, minsan may mga subway na mga comments pero okay lang. Next time, i-improve. Alam nyo ba dati, ang ulam namin kadalasan 2. Pero ngayon, dahil sa hirap ng buhay, isahan na lang. Ganun lang din naman ang kalabasan. Busog. Kumakain ba ng gulay ang mga anak niyo? Ang aking anak ay kumakain pa ng gulay. Yan talaga ang masasabi kong proud ako sa anak ko dahil hindi siya mapili. Nakikita kasi din niya sa amin na kumakain kami ng gulay. Kung ano ang kinakain namin gulay, kinakain din niya. Kaya siguro ganyan, siya. Hindi siya mapili sa gulay. Although merong mga gulay na ayaw niya, gaya na ampalaya, pero kumakain pa din siya. Ang anak ko lang is hindi masyado mahilig sa prutas. Kung may kinakain siyang mga limited lang ng mga prutas, mapilitan siyang kumain pag pinalatan ko na, tapos kinat ko na, yan, kakain yan siya. Yung isusubo na lang niya, yan, kakain yan. Hindi gaya ng kanyang ama na mahilig sa prutas. Sa amin dito, ang mahilig talaga sa prutas yung asawa ko. Masarap sana kung marami talagang prutas kakainin. Kaso ang problema, napakamahal.
Minsan talaga saging lang talaga at papaya. Yun lang talaga ang madali-dali mo. Pero kahit ganyang saging at papaya, mahal na din. At ito na, tapos na po ang pagluto ko. Napakasimpleng ulam na pagsasaluhan ng simpleng pamilya. Magandang kainin to habang mainit-init pa. Maganda din itong bihon na ito na isabaw. Kaso lunch kasi namin ito. Hindi ako magsabaw ng lunch dahil sobrang init po sa amin ngayon. As in 40 degrees plus. Kung ang sa Luzon ay sobrang tubig dahil baha. Dito naman sobrang init. Nakakancel na nga yung face-to-face class dahil sa sobrang init. Ganito dito sa amin ilang buwan na siguro. Walang ulan dito sa amin sa city. At sabi ng DOST, hindi pa ito ang El Nino. Patikim pa daw ito. Oh my gulay. Sarap sana kung palagi tayong maligo dahil sobrang init. Pero ang problema kasi wala din tubig sa amin. Gabi lang po nagpaparamdam ang tubig. Ay nako. Bye. Thank you for your time.